everything for love. Ganyan ang pagmamahal namin sa inyo, mga kapuso. Araw-araw kami ni Paolo at ang TP family, ang TP. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon po, today's video, tahanang pinakamasaya, lubog sa utang na tumataginting na 800 million kung kaya sila pinasara. Yan guys, siya ng mga laman ng balita ngayon na alam naman natin, naglabas na ng yung parang final show nila nung nakaraang Sabado, itong tahanang pinakamasaya. So, sabi nga nila, lubog na nga daw talaga sa utang. Kung mga hindi na nakayanan. Grabe guys, napakalaking pera niyan. 800 million, halos 1 billion na yan. Diba? Kasi ang kanilang kontrata, ayon sa bandera na tabloid, dapat hanggang December pa yan, 2024. Pero siguro hindi na nakayanan dahil sa sobrang laki ng gastos. So, alam naman natin yung mga noontime show na yan, malaki ang gastos kasi unang-una maraming artista, di ba? Na kailangan mong bayaran, maraming pa premyo ang kailangan mong ipamigay. So, kung titignan natin, maganda naman, di ba? Ang layo din. Simula nga nang umalis ang TVJ dyan. So, nagka-windang-windang na yung tape INC. Nakasurvive naman sila ng mga ilang buwan lang guys, pero hindi rin na nakayanan. So, kahit pa paano itong si Yorme, nakatulong naman para i-survive kahit pa paano. Pero talagang hindi na nakayanan. Dahil nga sa laki siguro ng gastos. So, sabihin natin baka ito yung pagkakamali talaga ng tape na o ng mga halusos na bitawan, di ba? Ang TVJ. Dahil alam naman natin guys na dekada na, di ba? Institution na kasi yung Itbulaga na ang suporta ng taong bayan kailanman hindi nawala. Siguro na nababawasan lang sa tuwing kagaya nung nakakatapat niya dati, di ba? Yung kila Willie Revilla, may Wawawi, magandang tanghali bayan, it's showtime. Natural lang yun kasi talagang may kalaban yung mga ganun. May kalaban sila sa showtime. Pero yung pagdating sa matagal, talagang supporter marami ang TVJ. Alam naman natin yan. So, bukod dyan, siguro yung viewers nila, napaka-konti na lang. Diba? At mga, siyempre, bumubuhay dyan, guys, alam naman natin, ay yung sponsor. Kung wala kang halos sponsor, paano ka magbabayad, diba? Yung gastos mo, paano mo babayaran? Yung mga gastos mo sa mga artista, diba? Cameraman, electrician, mga writer dyan, at kung ano-ano pa, kasi maraming tao yan eh. So, nakakalungkot lang, yun lang guys, nakakalungkot lang, 130 na empleyado daw ang mawawalan nito dahil nga sa pagsara ng tahanang pinaka masaya. So, yun nga guys, kasi ang nagiging problema rin dito, ang naging problema nila, siyempre natalo rin sila sa kaso. Diba? Nung una, Itbulaga, naipaglaban nila pa yung trademark, although nanalo sila doon kasi nga, nag-apply lang naman sila ng trademark, pero lumaban pa rin ng TVJ. Kalaunan, lahat ng mga kaso nila o pinaglaban, panalo lahat. Ang pinakahuling matindi yung sa Korte Suprema. Di ba? Panalo sila doon. Kaya talagang guys, hindi talaga magtatagal, lalo na nawala na talaga yung haligi nila. Na kung saan yan nagbibigay ng o nagpapasok ng pera yung TVJ, di ba? Isama mo pa yung tambalang Waliuse at mga iba pa nilang mga kasama. Kasi yun ang sekreto nila, di ba? Yung mismo host, ang sekreto nila kung bakit tumagal at tinatangkilik ng tao dahil nga maganda yung pinapakita nila. At sanay na, siyempre, sanay na sila kung mag-show sila. Talagang kuha lahat tayong kiliti. Bata pa tayo, nanonood na tayo guys ng Itbulaga, ng TVJ. At ang napapabalita, ito nga daw TikTokers, ang, ano pangalan nito? TikTokers today. TikTok clock, sorry guys. TikTok clock pala. Ang ipapalit na parang bubuhayin nila yung tanghalan
ng kampiyon. So nakita natin na napanood natin ng konti kanina sila Pokwang, na nakita natin sila Kuya Kim. So hindi natin alam kung ito na yung magiging regular show na pagtatapat nila sa TVJ. So sa madaling salita guys, talagang solid pa rin ang TVJ, ang supporter, even yung mga sponsor. Diba? So talagang walang makakagiba dito. Lahat kasi tayo talagang halos sinuportahan natin. Sa tahanan ng pinakamasaya ko, sinuportahan ko lang dyan si Yorme. At syempre, ano lang din guys, natutuwa na rin din ako nung kahit na wala ng TVJ, yung mga nagtatrabaho, doon lang tayo concern. Diba? Yung mga nagtatrabaho, mga ordinaryong Pilipino na may mga pamilya rin. Yun lang ang part na nakakalungkot. Pero ganun pa man guys, talagang wala. Ganun talaga competition yan. Sa ayot gusto natin, ang tao kasi ang mamimili. Ang manonood, di ba, ang susuporta, ganun din ang mga negosyante nagpapa-sponsor. Kung saan nila gustong ilagay ang kanilang mga patalastas para kumita. Siyempre, sino nga naman negosyante, di ba? Na ipapalabas mo ang produkto mo. So, wala namang nanonood. Di ba, talo ka, nagbayad ka, wala namang nanonood. So, talagang ito guys, ano lang talaga. Isang patunay lang na talagang ang TVJ ay sila pa rin yung hari, guys. Sila pa rin yung hari ng tanghali na walang nakakagiba mula noon hanggang ngayon. So, kaya guys, ano sa tingin nyo? Ako kasi nung una pa, gusto ko talaga nung pag-alis ng TVJ, dapat yung tahanan, hindi na nila ginamit yung Itbulaga. Para maganda pa sana. Pag-alis sana ng Itbulaga, iba na kagad yung title. Di ba? Ang problema, itong mga lusos, nilaban pa. Di ba? Nilaban pa nila, na alam naman natin na Itbulaga talaga ang original dyan. Na dapat sana, nirespeto na nila yon. Pinabayaan na sa Itbulaga, kung ayaw na nila sa mga TVJ, mga host nito, hinayaan na lang sana nilang umalis na, di ba? Pinaalis na sila, parang lumalabas kasi guys, di ba? Dati parang pinaalis sila, hindi na sila pinag-live. Naalala nyo yun, na talagang nag-trending din yun. So sana ang ginawa ng mga lusos, pag alis ng TVJ, hindi na ginamit yung Itbulaga. Pinabaon na sana sa TVJ. Baka pa, di ba? Baka pa. Napamahal ng tao, natanggap na rin sana ng tuloy-tuloy kung nag-iba na kagad yung tape ng title, binigay na sa Itbulaga. Nakalauna, nanalo rin naman. Kahit sa legal na paraan, kahit sa opinion lang guys, di ba? Kahit sa taong bayan mo lang itanong, ang Itbulaga ay para sa mga TVJ. Alright guys, hanggang dito naman po. Baka yung susunod kong vlog. Thank you very much.